Isang tawag ni Trump ang naglagay kay Xi sa kahiyahiyang posisyon sa harap ng China dahil ibinunyad nito sa mismong kabisera ang pilit itinatagong bagay ng rehimeng Chino sa likod ng pahayag ng pagiging sapat sa sarili. Kailangan pa rin ng China ang teknolohiya ng Amerika para makipagtagisan sa hinaharap. Noong ika-14 ng Mayo, 2026, hindi kinailangang taasan ni Trump ang kanyang boses o gawing palabas ang pagpupulong. Gumawa siya ng mas tiyak na hakbang. Kinuha niya ang telepono, tinawagan si Jensen Huang, CEO ng Nvidia, at inilagay sa tabi niya ang namumuno sa pinaka-in-demand na AI chips. Doon naramdaman ni Xi ang bigat ng tama. Maaring kontrolin ng China ang mga pabrika, pigain ang merkado at gamitin ang rare earth bilang sandata at magpanggap na siya ang bagong may-ari ng pandaigdigang kaayusan, pero nakadepende pa rin sila sa Estados Unidos para sa utak ng bagong digmaang technological. Habang tinatangkang ipakita ng anti-Trump media na parang simpleng pabor o negosyo lang ito, mas seryoso talaga ang sitwasyon. Dinala ni Trump sa gitna ng laban ang simbolo ng kapangyarihan ng Amerika sa artificial intelligence, data center, abansadong computing at mga sistemang ginagamit din sa militar. Gusto ni Xi na magmukhang malakas sa harap ng sarili niyang mga tao, pero ang presensya ni Jensen Huang. Presença de Jensen Huang ipinakita na hindi pa rin kontrolado ng Beijing ang pangunahing piyesa sa laro. Disenyo ng chips, pagmamay-ari, intelektual na ari-arian, mga sistema ng pagkontrol at pahintulot sa pag-export ng advanced na teknolohiya. Ito ang pundasyon ng AI, depensa, pagmamanman at makabagong digmaan. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed, real-time ang impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo sa pamantayan ng kredibilidad ni Milson Alves. Ang pagdepende ng China sa Nvidia noon ay halos ganap. Bago pa man ang mas mahigpit na mga restriksyon ng Estados Unidos, umabot sa halos 75% ng merkado ng China para sa mga advanced na AI chips ang kontrolado ng kumpanya. Sa kabila ng pressure mula Amerika at pagsisikap ng Beijing, palakasin ang mga lokal na kumpanya. Ayon sa datos ng IDC na binanggit ng Reuters, napanatili pa rin ng Nvidia ang humigit kumulang 55% ng merkado na ito noong 2025, habang ang mga kumpanyang Chino ay umabot sa tinatayang 41%. Ibig sabihin, sinusubukan ng China na maging malaya, pero higit kalahati pa rin ang inaasa nila sa Nvidia, lalo na sa mga sektor ng artipisyal na intelihensya, data centers at mabigat na komputasyon. Pinapatunayan ng mga bagong balita na hindi basta na lang lumitaw ang pressure na ito. Umusad na sa Kongreso ng Amerika ang tinatawag na Chip Security Act, isang panukala na naglalayong atasan na lagyan ng mga sistemang panglokasyon ang mga chip ng artipisyal na intelihensya na sasailalim sa kontrol ng pag-export. Layunin nitong matukoy ang paglihis, pagpuslit at ilegal na paggamit, lalo na kung ang mga component na ibinenta sa isang destinasyon ay ginagamit sa iba. Iniharap ang panukalang ito noong Mayo 2025 at lumakas ang suporta dahil alam ng Washington na iniiwasan ng China ang mga restriksyon gamit ang tagapamagitan, pekeng kumpanya at mga ruta sa ibang bansa sa Asya. Lalong tumindi ang presyon dahil mas dumami at naging lantad ang mga kaso ng paglihis ng mga Amerikanong chips. Sa kabilang banda, dokumentong iniharap sa Komite ng Kapulungan Ukol sa China ay binanggit ang paratang sa $1 billion na mga server na may Nvidia chips na nailihis sa China sa pamamagitan ng mga kumpanyang tagapamagitan. Mabigat ang mensahe para kay Xi. Kung tinatago pa ng Beijing ang mga dinaraanan ng mga chip, ibig sabihin hindi pa nila kontrolado ang teknolohiyang nais nilang pamunuan. Gumaganti ang China gamit ang lakas nila sa rare earth na dito may tunay na kapangyarihan si Xi. Ang mga critical na mineral ay ginagamit sa mga dekuryenteng motor, depensa, mga semiconductor, turbina, radar, at mga kagamitang mataas ang presisyon. Pero may hangganan din ang sandatang ito. Ibig sabihin, pressure sa mineral ang gamit ni Xi, habang technological na pressure naman ang gamit ni Trump. Isa pang nagpapalala sa posisyon ng China ay enerhiya. Sa pulong sa Beijing, sinabi ng mga opisyal ng Amerika na interesado si Xi na dagdagan ang pagbili ng enerhiya mula sa Estados Unidos, kabilang ang langis. Binanggit din ang Alaska at direkta ang paliwanag. Ang krisis sa kipot ng Hormuz ay nagpalaki ng panganib sa pag-asa ng China sa gitnang silangan.
Iniulat ng Reuters na tinuring ng White House ang pag-uusap bilang paraan para mabawasan ang pagkakalantad ng China sa ruta ng Hormuz. Ang simpleng pagbanggit ng usaping ito ay nagpapakita na naiipit ang China dahil sa mga rutang wala silang ganap na kontrol. Ipinapakita nito na maliit lang ang koneksyon sa labas pero malaki sa loob. Hindi lang ito pulong pangkalakalan para kay Trump. Tatlong pressure ang sabay-sabay na inilalagay niya kay Xi: chips, enerhiya at mga estratehikong ruta. Sa teknolohiya, gusto ng China ang Nvidia. Sa enerhiya, natatakot ang China sa posibleng kaguluhan sa Hormuz. Sa industrial na kadena, sinusubukan ng China gamitin ang mga rare earth mineral, pero napapansin nilang naghahanap ng alternatibo ang Estados Unidos at mga kaalyado nito. Dahil sa tensyon sa Iran, mga barko, parusa at langis, mas kailangan ng China ng katatagan, lalo na sa mga lugar na pinagmumulan ng panganib mula sa kanilang mga kaalyado at problemadong kasosyo. Ayon sa kasaysayan, ang bansang may hawak ng mahalagang teknolohiya ang kadalasang nagdidikta ng labanan. Noong panahon ng Cold War, ginamit ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito ang mga restriksyon sa pag-export upang limitahan ang access ng Unyong Soviet sa mga advanced na computer, precision equipment at mga estratehikong teknolohiya. Ang Unyong Soviet ay may teritoryo, armas, enerhiya at propaganda, ngunit nahirapan makasabay sa technological na pag-unlad ng kanluran. Hindi ang pagkaantalang yon lamang ang nagpabagsak sa Moscow, pero nakatulong itong pataasin ang halaga ng kompetisyon. Na yon, bumabalik muli ang ganitong lohika. Ang larangan ng labanan ay hindi lang tangke o misil. Ito ay chip, software, data center, artificial intelligence at supply chain. Alam ni Xi na kung hindi mapuputol ng China ang pagdepende, ang bawat pagsulong ng China ay maaaring dumaan sa pintuang kontrolado ng US. Ipinapakita rin ng ibang bansa ang takbo ng labanan. Lumago ang Hapon bilang higante sa larangan ng mga semiconductor, ngunit nakaranas ito ng pressure mula sa Amerika noong dekada 80 nang maunawaan ng Washington na ang industriya ng Hapon ay nagbabanta sa mga sensitibong bahagi ng ekonomiya ng Estados Unidos. Ang Olanda, gamit ang mga makina ng ASML, ay napunta sa sentro ng mga modernong restriksyon dahil ang kanilang mga kagamitan ay mahalaga para sa paggawa ng mga advanced na chips. Naging mahalagang bahagi ang Taiwan dahil kahit ang TSMC ay gumagawa ng mga semiconductor na sumusuporta sa mga kumpanyang Amerikano at Asyano. Apektado rin ng Timog Korea dahil umaasa ang Samsung at SK Hynix sa pagkakaroon ng akses sa teknolohiya, sa merkado at sa mga patakarang ipinapataw ng malalaking kapangyarihan. Sa lahat ng halimbawang ito, isang aral lang. Hindi kailangan kontrolin ang lahat, kundi ang pinakamahirap na bahagi ng teknolohiya lang o ang tamang bottleneck. Iyan ang dahilan kung bakit mabigat ang tawag ni Trump. Hindi niya winasak si Xi sa pagsabog, banta o palabas militar, kundi tinamaan ang imahe ni Xi. Gusto ng leader ng China na magmukhang commander ng isang Chinang hindi mapipigilan, ngunit ipinakita ng presensya ni Jensen Huang sa tabi ni Trump ang pagdepende na ayaw aminin ng Beijing. Ngayon, asahan ang mas matinding pressure, tawaran at agawan sa eksepsyon. Target ng Nvidia ang merkado habang gusto ng China ang access. Nais ng Kongreso ng Amerika na bantayan at pigilan ang mga paglihis habang gusto ni Trump na gamitin ang lahat ng ito bilang alas sa negosasyon. Sinisikap ni Xi na hindi magmukhang pagsuko ang pagiging dependent niya. Pero kumalat na ang mensahe, ang tawag ni Trump ay hindi lang para isama ang executive sa biyahe. Ito ay para ilantad sa China ang mapa ng kanyang kahinaan. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong bigyan ka araw-araw ng tamang impormasyon. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mading bahagi ng komunidad ni Milson Alves.